Hindi yan dagat, sir. Yan yung sitwasyon sa bayan ng Bula sa Camarines Sur. Yan yung pinuntahan natin ng 2 araw. Dahil noong unang araw, nagabot lang tayo ng goods. Nagkatiwala ako dun sa konta ko yung pagdidistribute kasi wala nga akong paraan para makapasok dun sa mga binahang lugar. Okay, let's go! Let's go! Ayan, so start na ng biyahe. Kasama ko na po yung panganay namin. So, yeah, let's go! Oo, una namin kinuha namin yung goods sa dadali namin. Shoutout nga pala sa lahat ng sponsor natin dyan ah. Towarding nga sa mga nababasa ko, sobrang kailangan daw na malinis sa inumin tubig, tapos mga ready to eat pagkain. So yan, biscuit, tapos bottled mineral water, mga lodi. After namin makarga lahat, tumulok na kami papuntang Bula. Okay, let's go, let's go! Hey! Kaya katawal? Kaya man? Kaya? Balansyado? Puri ka na pagkatawal? Papunta naman. Pag nakabante na, pwede na. Lapit lang naman sa amin yung Bula, mga 40 kilometers lang. At ayun kay Google Maps, 1 hour at 1 minute lang. Pag nakakotse ka, diba? Magano, pero palag pa rin yung tricycle namin. Four wheel. 3 wheels lang malakas. 3 wheels lang. Aray yung bakta, kabangaan pa lang ata kita eh. Mga, Aran nila, magtaan na yan? Pampupas takta eh. Arin, ano yung turon? yung gayo. Kayo. Ano tarog ka ng... So may arap na ka no? By the way, stop over para bumili ng merienda. Yan, favorite merienda ng Bicol mga lodi. Tawag yan sa amin, sinapot. Okay. So ayan, mix snack muna. Ito yung tinatawag na paboritong merienda sa Bicol eh, sinapot. Sheesh, maruya sa ibang lugar. Ayun ba doya? Dito na kami sana yung pili. So, kaya lang ng saglit tapos rekta na kami ng Bula. Actually, papasok ng Bula, masaya pa kami yan eh. Kung makikita mo yung sitwasyon sa Bukana, okay naman eh. So yun guys, nasa kalsada na tayo ng Bula. Hindi ko alam yung expect ha, pero judging by the things na nakikita natin sa social media, well, hindi ko talaga alam yung expect. So, yun lang. Okay, so andito na tayo sa Bula. Kung makikita nyo, hindi lang halata masyado sa camera, pero kitang-kita rin yung baha rito. Ayan, ayun nyo. Hindi pa masyado kita rito sa video ko, pero kitang-kita na yung baha guys. Pagdating namin ng Kausip Bula, nag-unload ako ng ilan sa mga dala namin para ibigay doon sa contact person namin mapagkakatiwalaan, tapos sila na magdahatid doon sa mga malalayong lugar sa Bula na accessible lang by boat. So yun guys, yung siste, majority ng dala-dala namin, iniwanan namin sa contact person ko dito na mapagkakatiwalaan sa Kausip Bula kasi ita-transport yon papuntang poblasyon para makarating doon sa mas malalayong lugar pa sa Bula na hindi pa talaga pwedeng puntahan kasi bangka lang talaga yung pwede. Nagtira kami ng ilan, di ba? Kasi papasukin namin yung ibang lugar na pwede na kami makapunta, yung hindi na masyadong delikado, at try namin itong i-distribute doon. Pero gaya ng sabi ko, yung pinaka-priority ng punta ko is makarating yung goods na dala ko dun sa mga malalayo talaga na di pa na-rescue. So buti itong mga malalapit, madali lang puntahan tong mga to. So nagpatuloy yung trike namin hanggang makarating kami sa isang parang choke point kung saan baha na tapos hindi na talaga makakabante yung trike. Tapos may nakapagsabi na may mga evacuees daw dito sa barangay hall ng Bagong Bayan. So nag-decide kami na iwanan namin yung mga dala namin doon. Siyempre dahil hindi ko rin forte, di na natin binidyo ang pagbibigay natin. Basta binigay natin yan. Ito na yung conclusion ng unang biyahe namin. Pero dahil internet to, maraming tao nagdemanda ako na lang daw magbigay personally. Dahil patola nga rin talaga ang kuya Renan. Siyempre gusto ko na makita yung mga lugar na sobrang lala ng baha. Di sige, yan ang gusto niya, diba? So the next day naisipan namin ni Commander na why not kaya magdala tayo ng food packs? Kasi kung papasukin namin yung mga lugar na lubog pa rin sa baha, syempre wala silang mapaglulutuan doon. So mas okay kung magdadala tayo ng lutong pagkain para kakainin na lang, 'di ba? Sa naisip kong gawin, adobo na lang mga lodi kasi mas matagal masira yan. Let's go. Yan. Status check. Okay, goods. Trash, okay ka lang. So, may invest natin. Tatlo. Okay, let's go! Day off to Bulacan Sur, day 2, di ba? So lumipad ang aming team, lumilipad-lipad yung tricycle ng aming team. Ang bilis ng driver ko, parang 4 minutes na gano'n. Shoutout sa gabos na tropa sa Bula, oh. Ibang mo ko. Ayo! Nung una ayaw ko talagang gawin to, yung pumasok sa mga lugar na sobrang lala pa talaga ng baha. Kasi ayaw ko magmukha irresponsable. Tipong ilalagay yung sarili ko sa delikadong sitwasyon para lang sa mga gusto nyo mangyari. Pero syempre dahil gusto ko rin makita yung sitwasyon tapos bida-bida ako, gagawin ko. Pero syempre obligasyon ko yung safety ng maliit kong team. So the night before na pumunta kami rito, naganap na ako ng life vest na pwede namin gamitin. And thankfully nakahanap naman ako. Shoutout nga pala sa Pirate Anglers ng Partido Ere sa Kamsur. Maraming salamat sa pagpapahiram niya sa amin ng 3 life vest ha. Malaking tulong mga lodi. So kita nyo na yung status, di ba?
Dito mababaw pa yung tubig. Yan nakikita nyo mga lodi, hindi talaga tubigan yan. Dryland dyan o normal locations. Pinaka-target sana namin talagang barangay, yung tinatawag na Umbaw Pulpug. Sabi ng bangkero, malayo daw yun. So napagdesisyonan, punta na lang kami ng San Miguel, Bula. Kasi lubog pa rin daw sa bayo yung ibang parte rito. Noong una medyo okay pa yung nakikita ko, pero habang tumatagal, nakikita ko na yung mga bagay na hindi ko ma-imagine. Ayan, ano? Yung mga pictures tas video na nakikita ko lang sa social media na kumpirma ng sarili kong mata. Mga bahay na literal na lubog sa baha. Pero syempre sa purpose ng pagpunta namin dito is may abot yung mga dala-dala namin. So ayun, pag nakakita kami ng tao, pupuntahan namin tapos ibibigay namin yung dala namin. Ito, mo dyan. Yan. Maraming thing. Yung tubig yung ano namin dito. Walang maisipan na po. Limuhon muna ta. Ganito sa ano. Kung sa insinama ko ang tubig ka. Naray pang ano, tapos Unti lang naman dala namin guys. Pack lunch, bottled water, tapos mga biskwit. Yan, kung makikita nyo, yan ang sitwasyon ng mga kabahayan sa San Miguel. Literal na lubog pa rin talaga sa baha. Yun. Oh, kita nyo? Mabugkot sa gitna. Ano na kasi sana naman ito. Pero baka matras kita. ay tama. Tubig ya ako naman ako, sir. May problema. Boss, kailan tabi boss? Sabi, inartil lang kami. Bangka. Mabakal sa darwang araw ka diyaw. 5,000 suwar ka na bangka. Inumin. 5K? 5K. Ako man umiwag na buong 5K. Tapos sa sinahon. Araw sa nakanin darwa. Pre, Hindi naman nakakusat. Hindi naman. Naririnig nyo, yan yung usapan kung gaano kamal yung renta ng bangka. 5,000 mga lodi. Malinaw yung narinig nyo. 5,000. Although pakiramdam ko nagbago na yan kasi iba naman yung presyo ng bayad namin sa bangka na nirenta namin. So iniisip ko mas mahal siguro pag mas malayo yung pupuntahan. Well guys, so inform you, majority ng mga tao rito na ilikas na rin naman. Siyempre puspusan pa rin naman yung rescue operations na ginagawa. Malaking shoutout nga pala sa mga first responders natin. Sundalo ng Philippine Army, Coast Guard, Bureau of Fire Protection, tapos mga volunteers ng Disaster Risk Reduction and Management Office. Saludo sa inyo mga lodi, maraming salamat sa efforts nyo. Mas hararong pa talaga yan dati. Ay, ararong pa. Sila nga. Adi. ako kaya, boss, daman ako. Di mo nagtatang mag-cellphone. Pading, nag-screen. Yung problema yan. Kaya cellphone ko, araw ka di, Kipad. Oo, hindi. Kasi Kaya, yan di man ka nakakada ko ni- magpasalamatan sa ni... Nakadakol chick. Ay, Ito mayuning ano ah. Mga ebidensya, hindi siya nandito. Ito na kayo nagpati si Manay. Baka check kayo. magpasalamatan. Nakakatawa lang talaga yung attitude ng Pinoy, no? Nakuha pa nga makipagbiran at makipagtawanan sa amin yung mga residente natat na namin. By the way, pasensya na nga pala kayo kung nakaanggulo yung camera na hindi makikita yung mga mukha ng mga taong binibigyan natin. Basta, wala lang. Gusto ko lang. Nasa Survive rooftop. lamang daw kasarong na. Oo. Okay, so ganun lang. Ilang bahay pa lang, ubos na yung food packs namin dala. Wala na. Wala na. Diba? Tubig tsaka isang karton ng biscuit na lang guys. Lintek. So ayun. Kulang na kulang yung dala naming food packs. Nag-expect ako ng worst pero mas worst pa pala yung makikita ko. Ang hirap ng ganito guys. Sobrang hirap pala na pupunta ka tapos konti lang yung dala mo kasi mas nakakasama ng loob. Dapat isang boatload pala yung dala ko na food packs, ganun. Tapos damihan pa yung supplies. Hirap naman ng ganito. Okay guys, so approaching Bula proper na tayo. So ito yung poblasyon ng Bula. Dami cell sites eh. Paano ko nasayang poblasyon? Maraming cell sites. At ayun, dito na sa poblasyon ng Bula namin binigay yung iba namin dala hanggang sa maubos. At yun na ako nag-abot, di ko napapakita yung iba. Sana okay na kayo ha. Request nyo mag-abot, ayan, inabot ko personally. Sana okay na talaga kayo. Hintayin sa ibang residente na kausap ko, pero mga relief operation naman daw talaga na nangyayari. Hindi ko lang talaga alam kung gaano ka-extensive. Pero napapaisip po ngayon kung bakit may mga tao pa dun sa mga bahay na unang nadaanan namin. Well, kung ano't ano man yung rason kung bakit hindi sila umalis sa mga bahay nila, wala na ako sa lugar para manghusga. Ang purpose ko rito, may abot yung mga tulong na binigay nyo, tapos makita natin kung ano pa talaga yung sitwasyon. Although sabi nila, mas malala pa raw yung baha dun sa lugar na target ko sanang puntahan. Habang nag-iikot nga kami sa poblasyon ng Bula, nakakadaupang palad namin yung ilang pribadong individual na nag-aapotin ng tulong sa mga kababayan natin. Mura kang baroto nindo ah. Speedboatan? Hey, sa ribo na lang. Nakakabilib talaga yung tibay ng Pinoy. Nagagawa pa magbiro sa mga gandang sitwasyon. By the way, salamat nga pala sa lahat ng sponsor natin. Hindi ko magagawa tong wala kayo. O siya, uwi na kami. Maraming salamat ulit sa inyo lahat. Bangon Bicol.